Na araw bago ang pista ng itim na Nazareno sa Maynila, kinumpirma ng gobyerno ang banta ng terorismo mula sa Maute Group, Abu Sayyaf at BIFF o ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Nananatiling naka-full alert ang PNP sa buong bansa, lalo't napatay ang pinakamataas na lider ng teroristang grupong Ansar al-Khilafah. Posible raw kasing gumanti ang mga miyembro ng grupo dahil sa pagkamatay ng kanilang lider. May report si June Veneracion. Sa dami ng mga dumadalos sa pista ng itim na Nazareno sa Maynila kada taon, hindi maiiwasang puntiryahin talaga ito ng mga masasamang loob. At 4 na araw bago ang traslasyon, kinumpirma ng gobyerno ang pinangangambahang banta ng terorismo sa Maynila ng mga intelligence official na nakapanayam ng GMA News. Tinukoy ni DILG Secretary Mike Sueño ang mga grupong posibleng manggulo tulad ng Maute, Abu Sayyaf at ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Dito yung threat dito, lalo malaki itong grupo sa Manila. May mga nare-receive din tayong intelligence reports na dito rin. That's why we are not leaving everything to chance. No? Talaga, there is this strong possibility na nandito na rin sila. Nananatiling naka-full alert ang PNP sa buong bansa. Lalo't napatay rin kaninang madaling araw si Muhammad Jaafar Magid alias Tokboy, ang pinakamataas na leader ng teroristang grupong AKP o Ansar al-Khilafah Philippines. Maari raw kasing gumanti ang mga miyembro ng AKP dahil sa pagkamatay ng kanilang leader. There's always that possibility kasi of a retaliatory act coming from these threat groups from Mindanao, which are now subject of military offensives by the armed forces of the Philippines. So there's always that possibility, particularly dito sa Metro Manila, because mainly Metro Manila is the seat of government. Kilalang bomb maker daw si Magid, na sinanay ng napatay na leader ng BIFF na si Basit Usman. Marami na rin daw itong nasanay na terorista sa paggawa ng bomba. Taong 2014, nang manumpa si Magid ng pagsuporta sa ISIS. Nang sumunod na taon, itinatag niya ang AKP na sinasabing nasa likod ng naudot na pambobomba malapit sa US Embassy sa Maynila. Tinuturing namin sa Armed Forces of the Philippines ang pagkapatay kay alias Tokboy bilang isang malaking dago sa teroristang grupong Ansar Khilafah Philippines. Arestado ang 3 kasamahan ni Magid at nasamsam ang ilang dekalibreng baril. Sa gitna nito, puspusan ang paghihigpit sa seguridad sa gaganaping traslasyon sa Lunes. Kanina, nilibot ng NCRPO ang rutang dadaanan ng traslasyon. Kaya natin maintain yung high security threat level, particularly dito sa Metro Manila. But the threat, sinasabi natin, ay palaging nandyan. Irerekomenda nila kay PNP Chief Ronald De La Rosa na suspindihin ang permit to carry firearms sa lungsod ng Maynila mula alas 8 ng umaga ng January 8 hanggang alas 8 ng umaga ng January 10. Ang mga inuman simula mamayang gabi ipagbabawal na sa kalsada o kahit sa anumang pampublikong lugar. Sa experience po natin sa nakaraan, marami pong uma-attend na deboto ng Nazareno nakainom na po. Kaya po nagkakaroon po ng tulakan at sakitan po minsan. Kainitan ng ulo dahil po sa mga ganyang bagay. Araw-araw na ring inspeksyonin ang dadaanan ng trastasyon para matiyak na walang magtatangkang magtanim ng bomba. Mahigit 5,000 pulis ang i-deploy sa Lunes. Ang Department of Public Works and Highways naman, minamadali na rin ang pagtatakip sa malalaking hukay. Sa kabila ng banta, hindi raw irerekomenda ng gobyerno na ipagpaliban ang banal na okasyon. Ayon naman sa militar, sa panig po ng sandatahang lakas, wala po tayong direktang report na nagsasabi ng threat sa translasyon ng buong Nazareno. Samantala, formal na ring inanunsyo ni Manila Mayor Joseph Estrada na holiday sa Maynila sa Lunes para magbigay daan sa kapistahan. I wish to appeal to the public to help in making sure that Translasyon 2017 and all the activities related to it, First Friday Mass, Vigil, Pahalik, are orderly and safe. June Veneracion, GMA News.